nanginginig ang katawan, bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Sinabi niya sa huling pagkakataon, "Mucha, pinili ako. Hindi ako makatakbo." She collapsed dead. Ang niyog ay nahati sa dalawa, ganap na buwang sa loob. Nanginginig ang boses, tahimik. Alam ni Kellen na mamamatay na siya, ngunit nagpatuloy pa rin siya. Paano naman ako? Hindi ako pinili pero ngayon pinipili nila ako. Umaalingaw ang hangin sa mga puno. Sa di kalayuan, isang boses ang tumawag, "Carne." Bago pa. Init pa. Boses ni Tito George. Isang bagong restaurant ang nagbukas sa gilid ng kalsada. Naisip ko, kung lalayo lang ako, hihinto ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay may mga lugar na hindi binibitawan ang mga nakapasok. At may mga kaluluwa naghihintay lang sa pagbabalik natin. Balik simula. Bumalik si Neve sa dating daan. Madilim ang gabi. Ang mga ilaw ng sasakyan ay malinaw na nagliliwanag sa lumang restaurant. Ngunit sa pagkakataong ito, walang apoy, walang tunog ng kalan. Isang mapanglaw na guho na natatakpan ng mga baging. Wala na ang restaurant, ngunit ang mga bakas nito ay nakatatak pa rin sa lupa. Yumuko ako. Mga natuyong mansa ng dugo sa semento. At ang malansang amoy ay naroon pa rin. Scene: isang maliit na batang babae na nakasuot ng puting damit ang lumitaw sa di kalayuan. May hawak na kandila. Hindi naglalakad, basta dumudulas pasulong. Tawag ko. Walang sumasagot. Pagkatapos nakikita ko ang prosesyon. Nangunguna ang madre na nakaitim sa isang linya ng mga taong may dalang kandila. Walang mata. Tahimik silang pumasok sa abandonadong kapilya sa kabilang kalye. Bumukas ang pinto pagkatapos ay magsasara. Walang lumilingon. Silang mapa, connection points. Lumitaw si Kellen, isang matandang kaibigan ni Neve. Mahabang buhok, matalas na mata, malalim na boses, ngunit mayaman sa intuisyon. Inilatag niya ang isang mapa ng lupain. Minarkahan, ang kainan, ang lumang bahay ni Neve, ang lumang palengke. Kellen, misteryoso, mabilis. Wala ka bang nakikitang kakaiba? Ang lahat ng mga lugar kung saan nangyari ang mga bagay ay nasa isang axis. Isang fault line, hindi geological. Isang espiritual na linya ng kasalanan. Dati itong pinanghihimlayan ng mga nilalang bago pa tayo dumating. Naghahanap na sila ngayong katawan. Mutya ng niyog, chosen object. Naglabas si Kellen ng tuyo, bilog, makinis, walang mata na niyog, mutya ng niyog na walang mata. Ikinuwento niya kung paano ito gumulong sa kanyang kamay, sa sarili nitong pagsang-ayon, habang nagdarasal.